Bakit? Tanong ni Janine kay Basil habang pinapahid niya ng tissue paper ang munting mantsa ng pagkain sa bibig niya. Anong bakit? Ganting tanong ni Basil. Bakit ka nagpo-propose? Anong bakit ako nagpo-propose? Natatawang tanong ni Basil. Girlfriend kita. Of course. I have plans of marrying you. Sabi niya. More than 2 months pa lang ang relasyon natin. Does it matter? Kailangan ba matagal lang mag-boyfriend ang isang couple bago magpakasal? Parang gusto niyang mawala ng gana. Ang alokinsiya ni Basil ang kasal ang pinakahuling bagay na gusto niyang gawin nito. Mabuti na lang at halos ubos na ang kinakain niya. Hindi naman, aniya. She suddenly found herself in a bind. Ang iniisip niya nito manghuling araw ay ang makipagkalas na kay Basil dahil lalabas na niloloko niya ito kung ipagpapatuloy nito ang pakikipagrelasyon sa kanya. May kaunti pa siyang nararamdaman dito pero katiting na iyon kumpara sa nararamdaman niya kay Charlie. Pero hindi siya umaasa matutuloy na ang pagligaw sa kanya ni Charlie kapag nalaman nitong wala na sila ni Basil. Bagamat matutuwa siya kung mangyayari iyon. Buong puso niyang tatanggapin ito. Ang pagkakaroon ng maling akala sa pagkatao nito at ang pagtataboy rito bago pa man siya maligawan, nito ay itinuturing pa rin niya ang dalawang pinakamalaki at pinaka-estupidong bagay na nagawa niya sa buong buhay niya. Ang tumayo lang siguro sa gitna ng riles habang may dumaraan tren ang tatalo sa kaestupidahan ng mga ito. Ayaw na lang niyang pasahin pa si Basil na mahal na niya talaga ito. Oops, I almost forgot. Sambit nito bago may hinugot sa bulsa ng pantalon nito. Isang maliit na kahon iyon. Our engagement ring. Umakma itong susuot ang singsing sa daliri niya. No! Mabilis na bawi niya sa kamay niya na hawak na nito. Nagulat ito sa reaksyon niya. Bakit? I don't think I'm ready for marriage, Basil. Tumatanggi ka? Banaag ang sakit at pait sa mga mata nito. Hindi naman sa tumatanggi, sabi niya. Kahit iyon naman talaga ang ginagawa niya. Kaya lang ay ano? Ayaw mo magpakasal sa akin? Hindi sa ganon. Gusto ko rin. Kaya lang, ay huwag muna ngayon. Kailan? Maybe 2 years from now. Ang tagal pa nun. A year and a half. Matagal pa rin yun. Make it a year. Kung pumayag ako ngayon, kailan mo balak sana magpakasal? 2 months from now. Napalunok siya. Mukhang wala na talagang balak si Basil na pakawalan siya. Natatakot tuloy siya sa magiging reaksyon nito kapag sinabi niyang hindi lang ayaw niya magpakasal dito, kundi ayaw na talaga niya rito. Ang bilis naman, sabi niya. Tinitigan siya nito. Parang binabasa kung ano talaga ang saloobin niya. Okay, sige. A year and a half from now. Baka pagdating ng panahong yon, ay humingi ka ulit ng palugit. Hindi na, sabi niya. Napalunok ulit siya. Baka pagdating ng panahong iyon, ay may kanya-kanya na tayong bagong karelasyon. You should have told him the truth. Panghihinayang ni Pauline habang kausap nito si Janine sa telepono. Ikinuwento niya rito habang nakahiga siya sa kama sa loob ng kwarto niya ang tungkol sa pagtanggi niya sa alok na kasal ni Basil kanina. Alam na rin ni Pauline na binabalak niyang kalasan ang nobyo niya dahil si Charlie ang talagang mahal niya. Hindi ako nagkalakas ng loob, sabi niya. It will hurt him. Janine, masasaktan si Basil kahit kailan ka makipag-break sa kanya. Mahal ka ng tao. I will wait for the right time. There will be no right time, Janine. Baka mag-fall out of love din siya sa akin. Naging boyfriend mo si Vernon ng 2 years pero hindi siya nag-fall out of love sa'yo. Ngayon pa bang girlfriend ka niya? Mangyayari yon? Natakot kasi ako sa magiging reaction niya. I don't think he's a violent person. Sasabihin mo bang dahil in love ka na sa ibang lalaki, kaya nakikipag-break ka na sa kanya? Hindi. Anong sasabihin mong dahilan? Hindi ko na siya mahal. Ganun lang.
Paano kung itanong niya kung bakit hindi mo na siya mahal? Sasabihin ko hindi ko alam. Basta naramdaman ko na lang na hindi ko na siya mahal. Iisipin niya na ginawa mo lang siyang panakipbutas kay Vernon. I don't care. Ano ba ang balak mong gawin pag wala na si Basil sa buhay mo? Magpa-cute kay Charlie? Hindi. You said you're in love with him. Oo, pero hindi ko to ipagsisigawan sa buong mundo. Pero ibubulong mo kay Charlie? Hindi rin. Why not? Nakakahiya. Common na yung magparamdam ang babae sa lalaki ngayon, Janine. Alam ko. Pero ipinagtabuyan ko siya. I don't think he minded it. Kung sineryoso niya yon, sana hindi ka niya binigyan ng regalo nung birthday mo. Sana hindi na siya nagte-text sa'yo ngayon. Nakakahiya pa rin. Ako na lang ang magsasabi. Wag. Ikaw na rin ang may sabing, tingin mo ay in love pa rin sa'yo si Charlie. At naniniwala ako roon. Basta gusto ko, ligawan niya ako. Hindi dahil nalaman niyang may gusto ako sa kanya. Ay nako, amang babae talaga. Pag nai-inlove, gumugulo lalo ang isip. Bumuntong hiningang sabi ni Pauline. Bumalik na lang tayo kay Basil. Are you sure na hindi mo talaga siya mahal? Oo. Are you sure na hindi nababalik yung nararamdaman mo sa kanya? Oo. Paano kung mabalitaan mo na lang na may girlfriend na palang iba si Charlie? O biglang nag-asawa na siya? Hindi pa rin bababalik yung love mo kay Basil? Tingin ko, dapat sigurado ka. Kaligayahan mo ang nakataya rito. Hindi na babalik, sigurado ako. Then, huwag ka na magpaligoy-ligoy. Kayo nito. Tapatin mo na siya. Kung hindi mo na kaya ng harapan sa telepono, kung hindi mo pa rin kaya sa telepono, sa sulat, o sa email, o sa text. Napakaraming klase ng komunikasyon ngayon. Kung gusto mo siya nang malayo siya habang kausap mo, pero nakikita mo siya, nandyan ang webcam. Pero kung ako ikaw, sasabihin ko to sa kanya ng personal, ng face to face. Para malaman mo talaga yung magiging reaksyon niya, sabi ni Pauline. Para makikita mo talaga kung ano ang magiging reaksyon niya. Kung masasaktan ba talaga siya ng gusto o matatanggap niya ito. Hindi mo ito malalaman sa telepono. Para maribot mo kung ano man ang sasabihin niya sa'yo o isusumbat niya sa'yo. Para right there and then, ay maklear mo na sa kanya ang lahat. At saka parang mababastos mo siya kung dadaanin mo lang sa telepono o sa sulat ang gawin mo pakipag-break sa kanya. Kung tatawagan mo lang siya o susulatan, tiyak na hihingi rin siya sa iyo ng face to face na pag-uusap. Sa sulat, baka ma-misinterpret pa niya kung ano man yung gusto mong sabihin sa kanya. Baka sa halip na matanggap agad niya yung desisyon mo, ay lalo siyang mainsulto. So, kung ako ikaw, bukas na bukas din. Pag sinundo ka niya sa trabaho, yayain mo siya sa isang lugar na medyo matao. Bakit kailangang matao? Naguguluhang tanong niya. Para kung maging violent man yung reaksyon niya, sasabihin mo ay may aawat sa kanya. Paliwanag ni Pauline. Marahang tumawa ito. At paalam na tuloy, para makatulog ka na, para medyo relax ka pag nagkaharap na kayo ni Basil. Pag puyat ka, hindi masyadong maganda ang takbo ng isip mo. Hindi niya ito pinigil sa pagpapaalam. Alas 9 ng gabi na magsimula sila mag-usap nito. Alas 2 na matapos iyon. Pero hindi nasunod ni Janine ang payo sa kanya ni Pauline. Nang sumunod na araw, kumain sila sa labas ni Basil, pero hindi pa rin siya nagkalakas ng loob na sabihin dito ang gusto niyang iparating dito. Kinakabahan pa rin siya. Para kasing lalabas na napakalupit niya rito. Wala itong kasalanan sa kanya, kundi ang mahalin siya. Matagal na siyang minamahal nito. She had been wishing she would really fall in love with him. Pero ayaw mangyari niyon. Hanggang isang araw, ginulantang siya ng isang balita tungkol kay Basil. Inaresto ito ng mga pulis. At dito na po nagtatapos ang part 7 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang mga susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.